Ang pinakamasakit sa diabetes ay hindi ang pagkain. Ito ay ang paggising mo bawat umaga, umaasang bumaba ang iyong blood sugar, at makikita mo itong mataas ulit. Natutulog ka na ginagawa ang lahat ng tama. Kumakain ka ng malinis. Iniiwasan mo ang dessert. Tinatapos mo ang hapunan ng maaga. At kahit ganon, mas mataas pa rin ang fasting blood sugar kumpara kahapon. Ang sandaling iyon ay pwedeng magdulot ng panghihina ng loob, kalituhan, o pakiramdam na hindi patas. Ang totoo, may mga nangyayari sa katawan mo habang natutulog ka na hindi ka tinuruan noon. Sa gabi, nagiging mas mabisa ang insulin. Tahimik na tumataas ang stress hormones at naglalabas ang atay ng nakaimbak na asukal sa dugo. Kahit na wala kang kinain, ang mga tahimik na spike sa gabi ay hindi lang sumisira sa umaga mo. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong itinutulak pataas ang HbA1c na nakakasira sa mga nerbiyos, kidney at sa kumpiyansa mo. Maraming diabetics ang paulit-ulit na nagkakamaling ito sa gabi. Pumupunta sila sa kama na gutom, iniisip na makakatulong o pumipili ng maling bedtime snack na lalo pang nagpapalala ng sitwasyon nang hindi nila namamalayan. Pero narito ang pag-asa. Sa video na ito, malalaman mo ang 3 partikular na dry fruits na kaibigan ng iyong nighttime metabolism sa halip na kalabanin ito. Kapag kinain sa tamang paraan, nakakatulong itong pakalmahin ang liver glucose release, stabilize ang hormones, pahusayin ang insulin signaling habang natutulog, at suportahan ang mas mababang fasting sugar at HbA1c sa paglipas ng panahon. Manood hanggang dulo dahil isang maliit na pagpili sa gabi ay pwedeng baguhin kung paano ka magigising bukas. Una sa listahan, prunes. Para sa maraming taong may diabetes, ang pinakakalitong numero ay hindi yung post-meal reading. Ito ay ang fasting blood sugar sa umaga. Maingat kang kumain buong araw, iniiwasan ang asukal, magaan ang hapunan, at gayon paman, gigising ka na may mataas pa ring glucose. Hindi ito dahil may nagawang mali, ito ay dahil ang blood sugar sa gabi ay pinapagana ng ibang mekanismo, lalo na ang liver glucose release, stress hormones, at nabawasang insulin sensitivity habang natutulog. Dito nagiging makapangyarihan ang prunes, ngunit madalas hindi naiintindihan bilang dry fruit para sa diabetics sa gabi. Takot ang iba sa prunes dahil matamis ito at may label na mataas ang asukal, pero ang tamis lang ay hindi sukatan ng epekto sa blood sugar. Ang mahalaga ay kung paano kumikilos ang pagkain sa metabolismo, lalo na sa mahabang fasting hours tulad ng gabi. May kombinasyon ng prunes ng soluble fiber, polyphenols, potassium, at natural sugar alcohols na nagtutulungan upang stabilize ang blood sugar sa halip na pataasin ito kapag kinain sa tamang dami. Sa gabi, critical ang distinction na ito. Ang pangunahing dahilan kung bakit tumataas ang fasting blood sugar sa gabi ay tinatawag na hepatic glucose output. Sa simpleng salita, naglalabas ang atay ng nakaimbak na asukal sa dugo habang natutulog ka para mapanatiling may enerhiya ang utak. Sa mga may insulin resistance, sobra ang paglabas na ito. Mahina ang insulin signaling sa gabi, kaya nananatili sa dugo ang glucose sa halip na maabsorb ng cells. Ito ang dahilan kung bakit mataas ang fasting readings kahit hindi kumain. Tinutulungan ng prunes na pakalmahin ang prosesong ito. Pinapabagal ng soluble fiber sa prunes ang digestion at nagpapadala ng signal sa atay na may available na enerhiya, kaya nababawasan ang pangangailangan ng emergency glucose release. Kasabay nito, pinapabuti ng prune polyphenols ang insulin signaling, kaya mas madaling maabsorb ng cells ang glucose sa gabi. Ang dual action na ito, mas kaunting glucose release at mas maayos na glucose uptake, ay eksaktong kailangan ng diabetics sa gabi. Isa pang makapangyarihan ngunit madalas nakakaligtaan na benepisyo ng prunes ay ang epekto nito sa gut-liver axis. Habang natutulog ka, patuloy na nagfe-ferment ang gut bacteria ng fiber at gumagawa ng short-chain fatty acids. Ang mga compounds na ito ay parang metabolic messengers, sinasabi sa atay
nabawasan ang sobra-sobrang glucose production. Epektibo ang prunes sa pagpapakain sa overnight gut activity. Kapag kinain bago matulog, tinutulungan nitong ilipat ang atay mula sa release mode patungo sa maintenance mode na nagreresulta sa mas maayos na blood sugar sa buong gabi. Mula sa nutritional perspective, kahanga-hanga ang prunes. Dalawang prunes lang ay nagbibigay ng fiber, potassium, vitamin K, at bioactive plant compounds nang hindi binibigatan ng katawan. Moderate ang glycemic index nila, pero mas mahalaga, mababa ang glycemic load sa ganitong dami, at ito ang tunay na mahalaga para sa diabetics. Ipinapakita ng glycemic load ang totoong epekto sa blood sugar, at sa kasong ito, sapat itong mababa para maging therapeutic, hindi nakasasama. Mahalaga rin ang potassium kung bakit epektibo ang prunes sa gabi. Ang mababang potassium level ay konektado sa mas mataas na cortisol activity. Ang cortisol ay stress hormone na malakas magpataas ng liver glucose release lalo na habang natutulog. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa potassium balance, tinutulungan ng prunes na bawasan ang cortisol-driven glucose spikes. Napakabuti nito, lalo na sa mga nakararanas ng stress, hindi magandang tulog o madalas gumising sa gabi. Maraming diabetics ang naniniwalang dapat matulog na gutom para bumaba ang umagang sugar. Sa katotohanan, kadalasan itong nagbabalik sa kanila. Ang pagtulog na underfueled ay nagpapataas ng stress hormones at pinipilit ang atay na maglabas ng mas maraming glucose. Isang maliit na strategic bedtime snack ang pumipigil sa stress response na ito. Ideal ang prunes dahil nagbibigay ito ng sapat na enerhiya para pakalmahin ang katawan nang hindi ito binibigatan. Ang nighttime stabilization na ito ay hindi lang para sa umagang readings. Direktang naaapektuhan nito ang HbA1c, ang pinakamahalagang long-term marker ng diabetes control. Ang HbA1c ay nagpapakita ng average blood sugar sa nakalipas na 8 hanggang 12 linggo. Ang paulit-ulit na fasting sugar spikes ay malaking bahagi sa pagtulak nito pataas. Kahit na maganda ang daytime readings, ang chronic overnight elevations ay tahimik na nagtataas ng HbA1c. Kapag regular na ginagamit ang prunes sa gabi, nababawasan ang kabuuang glucose sa dugo habang natutulog. Sa paglipas ng panahon, bumababa ang glucose binding sa hemoglobin, proseso na nagtataas ng HbA1c. Ipinapakita ng clinical nutrition observations na ang pagpapabuti ng nighttime glucose stability sa pamamagitan ng low glycemic load at fiber-rich foods ay maaaring magpababa ng HbA1c ng 0.3 hanggang 0.6 percentage points sa loob ng 8 hanggang 12 linggo, lalo na sa mga taong may insulin resistance at mataas ang fasting glucose. Halimbawa, ang isang tao na may HbA1c na 8.0% at madalas makaranas ng mataas na readings sa umaga ay maaaring makita ang value na unti-unting bumaba patungo sa 7.4 hanggang 7.6% sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti ng nighttime glucose control. Ang ganitong level ng pagbaba ay clinically meaningful. Kahit 0.5% na pagbaba sa HbA1c ay malaki ang epekto sa pagpapababa ng panganib ng nerve damage, stress sa kidney, at komplikasyon sa cardiovascular system. Isa pang dahilan kung bakit nakakaapekto ang prunes sa HbA1c ay ang glucose variability. Ang HbA1c ay hindi lang tungkol sa average ng blood sugar, kundi pati na rin sa swings o biglaang pagtaas at pagbaba. Lalo na mapanganib ang nighttime swings dahil nangyayari ito sa mahabang fasting hours. Tinutulungan ng prunes na bawasan ang swings na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabagal at steady na release ng enerhiya na pumipigil sa biglaang glucose dumping mula sa atay sa loob ng ilang linggo. Ang mas maayos na pattern sa gabi ay nag-aambag sa mas malusog na profile ng HbA1c. Ang tamang paraan ng paggamit ng prunes sa gabi ay simple pero eksakto. Ang ideal na dami ay 2 prunes na kinakain 30 hanggang 45 minuto bago matulog. Dahan-dahang kainin ito kasama ng ilang sips ng tubig.
Maaaring kainin ng mag-isa o isabay sa ilang almonds para sa dagdag na stability. Ang timing na ito ay nagbibigay daan sa maayos na digestion nang hindi nagtitrigger ng glucose spike. Mahalaga ring harapin ng tapat ang sorbitol. Natural na may sorbitol ang prunes na tumutulong sa digestion pero pwedeng magdulot ng bloating o maluwag na dumi kung sobra ang konsumo, kaya mahalaga ang portion control. 2 prunes ay sapat para suportahan ang blood sugar control. 4 o 5 ay pwedeng makagambala sa digestion at tulog na sa huli ay nagpapalala sa glucose regulation. Ang paglalarawan nito bilang isyu ng balanse, hindi babala, ay nagpapanatili ng gabay na praktikal at nakakaaliw. Nakakatulong din ang prunes sa pagpapabuti ng kalidad ng tulog. Ang stable na blood sugar ay sumusuporta sa mas malalim na tulog at ang mas malalim na tulog ay nagpapabuti sa insulin sensitivity kinabukasan. Lumilikha ito ng positive feedback loop. Mas magandang tulog, mas maayos na glucose control, mas maayos na glucose control, mas magandang tulog. Tinutulungan ng prunes simula ng cycle na ito sa pamamagitan ng pagpigil sa nighttime hypoglycemia at cortisol surges. Hinihikayat ang viewers na obserbahan ang resulta sa loob ng 7 hanggang 10 gabi, hindi lang sa isang gabi. Mas mahalaga ang fasting glucose trends kaysa sa isang reading lang. Marami ang makakakita na ang morning numbers ay nagiging mas predictable, hindi gaanong volatile at unti-unting bumababa sa loob ng 8 hanggang 12 linggo. Ang pag-unlad na ito ay malinaw na makikita sa HbA1c results. Ang prunes ay hindi gamot at hindi pumapalit sa medikal na pangangalaga. Pero kapag ginamit ng may intensyon, nagiging makapangyarihang nighttime tool ito na kaakibat ng natural rhythms ng katawan. Pinapakalma nito ang atay, sumusuporta sa insulin signaling, stabilize ang hormones, pinapakain ang gut, at pinoprotektahan ang long-term markers tulad ng HbA1c, lahat habang natutulog ka. Ito ang dahilan kung bakit karapat-dapat ang prunes bilang numero unong dry fruit para sa diabetics sa gabi, kung ang layunin ay mas mababang fasting blood sugar at mas maayos na HbA1c control. Pangalawa sa listahan, dried apricots. Kung mataas ang fasting blood sugar sa umaga, karamihan sa diabetics ay automatikong sinisisi ang carbohydrates, pero ang nighttime glucose control ay kadalasan hindi tungkol sa carbs kundi sa hormones, lalo na sa cortisol. Ang cortisol ay stress hormone na natural na tumataas sa gabi at maagang umaga para ihanda ang katawan sa paggising. Sa mga taong may diabetes o insulin resistance, mas lumalala ang pagtaas na ito. Kapag mataas ang cortisol, sinisignal nito ang atay na maglabas ng glucose sa dugo kahit wala pang kinakain. Isa ito sa pangunahing dahilan kung bakit tumataas ang fasting sugar sa gabi. Dito nagiging unexpectedly powerful ang dried apricots sa gabi. Bihira itong nababanggit sa nighttime diabetes nutrition dahil kasama ito sa sweet dried fruits. Pero sa metabolismo, ibang-iba ang ugali ng dried apricots kapag tama ang portion at tamang oras ng pagkain. Ang halaga nito ay hindi sa tamis, kundi sa potassium balance, gentle fiber, beta-carotene, at micronutrient-driven hormone regulation. Sa gabi, mas mahalaga ang mga factors na ito kaysa sa mabilis na carbohydrates. Ang potassium ang unang susi. Ang mababang potassium levels ay malakas na konektado sa mataas na cortisol output. Kapag bumaba ang potassium, mas aktibo ang adrenal system, tumataas ang stress hormones, at nadaragdagan ang liver glucose release. Ang dried apricots ay isa sa pinakamayamang natural sources ng potassium sa maliit na portion. 2 maliit na dried apricots lang ay sapat na para suportahan ang adrenal balance nang hindi nagdadagdag ng labis na sugar. Ang signal ng potassium na ito ang nagpapaalam sa katawan na ligtas na magpahinga, hindi maglabas ng emergency glucose. Ang fiber ang pangalawang susi. May modest pero epektibong dami ng fiber ang dried apricots na nagpapabagal ng digestion at stabilize ang glucose absorption. Sa gabi, pumipigil ito sa biglaang pagbabago ng blood sugar na maaaring mag-trigger ng counter-regulatory hormone responses. Sa halip na tumaas at bumagsak ng mabilis ang glucose, pinapabuti ng dried apricots ang mas maayos na curve,
eksaktong kailangan ng katawan sa mahabang fasting hours. Isa pang madalas nakakaligtaan na benepisyo ng dried apricots sa gabi ay ang epekto nito sa nervous system relaxation. Madalas pag-usapan ng magnesium para sa tulog, pero pantay na mahalaga ang potassium sa nerve signaling at muscle relaxation. Kapag mas kalmado ang nerves, bumababa ang cortisol output, mas maganda ang kalidad ng tulog, at mas maayos ang insulin sensitivity kinabukasan. Lumilikha ito ng chain reaction. Mas magandang tulog, mas mababang fasting glucose, at mas mababang fasting glucose ay sumusuporta sa mas maayos na HbA1c sa paglipas ng panahon. Maraming diabetics ang nakakaranas ng parang random spikes sa umaga. Sa katotohanan, ang spikes na ito ay madalas dulot ng nighttime stress responses, hindi magandang tulog, anxiety, dehydration, o mineral imbalance. Tinutulungan ng dried apricots na tugunan ang mga root causes na ito sa halip na takpan lang ang sintomas. Kaya mas epektibo silang kainin sa gabi, hindi sa araw. Mula sa glycemic perspective, kailangang tama ang portion ng dried apricots. Ang glycemic index nila ay moderate, pero ang glycemic load ay nananatiling mababa at limitado sa 2 piraso. Mahalaga ang distingsyong ito. Ipinapakita ng glycemic load ang totoong epekto ng pagkain sa blood sugar sa realistic na serving. 2 dried apricots lang ang nagbibigay ng sapat na carbohydrate para maiwasan ang nighttime stress responses nang hindi nagtitrigger ng spike. Mahalaga rin ang timing. Ang pinakamahusay na oras para kainin ang dried apricots ay 30 minuto bago matulog, hindi mas maaga sa gabi, at hindi rin kaagad bago humiga. Pinapahintulutan ng timing na ito na magsimula ang digestion habang medyo stable pa ang insulin sensitivity, kaya naiiwasan ang late-night glucose elevation. Epektibo rin ang dried apricots kapag sinabay sa almonds. Nagdadagdag ang almonds ng healthy fat at magnesium na nagpapabagal pa ng glucose absorption at nagpapahusay sa nighttime stability. Lalo itong nakakatulong sa mga taong nagigising ng gutom sa gabi o nakakaranas ng biglaang glucose surges sa umaga. Sa paglipas ng panahon, ang nighttime stability na ito ay direktang nakakaapekto sa HbA1c. Ipinapakita ng HbA1c ang average blood sugar sa loob ng 8 hanggang 12 linggo, at ang paulit-ulit na overnight elevations ay tahimik na nagtutulak sa numerong ito pataas. Maraming diabetics ang nakatuon lamang sa meals, pero ang nighttime glucose exposure ay malaking bahagi rin ng HbA1c equation. Kapag ginamit ng regular sa gabi ang dried apricots sa tamang portion, nakakatulong silang bawasan ang cortisol-driven glucose release at overnight variability. Ipinapakita ng clinical nutrition observations na ang pagpapabuti ng nighttime hormone balance at fasting glucose ay maaaring magpababa ng HbA1c ng 0.2 hanggang 0.5 percentage points sa loob ng 8 hanggang 12 linggo. Lalo na sa mga taong ang pangunahing issue ay mataas na sugar sa umaga kaysa sa post-meal spikes. Halimbawa, ang isang tao na may HbA1c na 7.9% at nahihirapan sa mataas na morning readings ay maaaring makita ang value na unti-unting bumaba patungo sa 7.4 hanggang 7.6% sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti ng nighttime mineral balance at cortisol control. Bagamat tila maliit ang pagbabago, malaki ang epekto nito sa pagpapababa ng panganib ng diabetic nerve damage, kidney stress, at cardiovascular strain. Isa pang dahilan kung bakit sumusuporta ang dried apricot sa HbA1c ay ang pagbawas ng glucose variability. Ang HbA1c ay naaapektuhan hindi lamang ng averages, kundi pati na rin ng kung gaano kadalas tumataas ang glucose. Lalo na mapanganib ang nighttime spikes dahil mas matagal ang tagal nito at nangyayari sa fasting hours. Sa pamamagitan ng pag-smooth ng overnight glucose patterns, nakakatulong ang dried apricots na bawasan ang cumulative glucose exposure. Mahalagang bigyang diin ang kalidad. Laging irekomenda ang unsweetened, naturally dried apricots, hindi yung sulfur-treated o sugar-coated varieties. Ang maliwanag na orange na apricots ay madalas chemically treated,
at maaaring magpalala ng inflammation o digestion na negatibong nakakaapekto sa glucose control at tulog. Mahalaga rin ang hydration. Mas epektibo ang dried apricots kapag sinabay ng maliit na amount ng tubig. Ang mild dehydration ay nagpapataas ng cortisol at blood sugar. Ang ilang sips ng tubig kasabay ng dried apricots ay tumutulong sa kidney function at hormone balance sa gabi. Isang banayad na paalala ay ang portion sensitivity. Hindi mas maraming mas maganda. Ang pagkain ng higit sa 2 dried apricots ay pwedeng magpataas ng glucose, makagambala sa digestion, at makaapekto sa tulog. Sa gabi, mas mahalaga ang precision kaysa sa quantity. Hinihikayat ang viewers na itrack ang resulta sa loob ng 7 hanggang 14 na gabi. Tingnan ang trends sa fasting glucose. Hindi perpekto lang na readings. Marami ang makakakita ng mas kaunting morning spikes, mas magandang kalidad ng tulog, at mas predictable na numbers. Sa loob ng 8 hanggang 12 linggo, nagsisimulang makita ang mga pag-unlad na ito sa HbA1c results. Ang dried apricots ay hindi dessert at hindi cheat food. Ito ay isang nighttime metabolic tool kapag ginamit ng may intensyon. Pinapakalma nila ang cortisol, sumusuporta sa potassium balance, stabilize ang nerves, pinapabuti ang tulog, binabawasan ang overnight glucose release, at tahimik na sumusuporta sa mas magandang HbA1c outcomes. Ito ang dahilan kung bakit karapat-dapat ang dried apricots bilang pangalawang pinakamahusay na dry fruit para sa diabetics sa gabi, lalo na sa mga ang fasting sugar ay dulot ng stress hormones at hindi lamang pagkain. Pangatlo sa listahan, almonds. Kapag iniisip ng mga tao ang nighttime blood sugar, kadalasan iniisip nila ang carbohydrates. Pero para sa diabetics, ang nangyayari habang natutulog ay kadalasan hindi tungkol sa carbs, kundi sa insulin signaling, mineral balance, at hormonal stability. Sa gabi, natural na bumababa ang insulin sensitivity. Mas hindi responsive ang muscle sa insulin. Nagiging mas aktibo ang atay at tahimik na naapektuhan ng stress hormones ang glucose levels hanggang umaga. Dito nagiging isa ang almonds sa pinaka-reliable na dry fruits para sa diabetics sa gabi. Hindi matamis ang almonds. Hindi ito tulad ng karaniwang bedtime snack, pero metabolically, isa ito sa pinaka-powerful nighttime stabilizers para sa katawan ng diabetic. Nasa precise combination ng magnesium, healthy fats, plant protein, at fiber ang lakas nito, lahat direktang nakakaapekto kung paano kumikilos ang glucose habang natutulog. Ang magnesium ang unang at pinakamahalagang dahilan kung bakit epektibo ang almonds sa gabi. Mahalaga ang magnesium sa insulin signaling. Kung kulang, hindi kayang epektibong ilipat ng insulin ang glucose mula sa dugo papunta sa cells. Maraming diabetics ang hindi alam na deficient sa magnesium at lalala ang kakulangan na ito sa gabi kung saan mababa na ang insulin sensitivity. Isa ang almonds sa pinakamayamang natural food sources ng magnesium. Kahit maliit na portion, nagbibigay na ito ng makabuluhang suporta. Kapag kinakain ng almonds bago matulog, tumutulong ang magnesium na pahusayin ang insulin receptor activity habang natutulog. Ibig sabihin nito, ang glucose na inilalabas ng atay sa gabi ay mas malamang na maabsorb ng cells kaysa manatili sa dugo. Sa paglipas ng panahon, direktang bumababa nito ang fasting blood sugar at nababawasan ang kabuuang glucose exposure. Ang healthy fats naman ang pangalawang pangunahing dahilan kung bakit mahusay ang almonds sa gabi. Pinapabagal ng fat ang digestion at pinapaliban ang glucose release sa gabi. Lumilikha ito ng steady metabolic environment kaysa sa biglaang pagtaas at pagbaba. Pinipigil din ng fats ng almonds ang ghrelin, ang hunger hormone, kaya nababawasan ang mga nighttime hunger signals na maaaring mag-trigger ng stress hormone release at liver glucose dumping. May subtle pero mahalagang papel din ang protein. Sinusuportahan ng almond protein ang muscle repair habang natutulog. Ang muscles ang pinakamalaking glucose-absorbing tissue sa katawan.
Kapag nourished at suportado ang muscle cells sa gabi, mas epektibo silang mag-absorb ng glucose kinabukasan. Pinapabuti nito ang fasting readings at insulin sensitivity sa araw. Isa pang kritikal na benepisyo ng almonds sa gabi ay hormonal balance. Tinutulungan ng almonds na stabilize ang leptin at ghrelin, ang mga hormones na nagkokontrol ng appetite at energy balance. Kapag hindi maayos ang mga hormones na ito, ini-interpret ng katawan ng gabi bilang stress state na nagdudulot ng pagtaas ng cortisol at glucose release. Tinutulungan ng almonds na maiwasan ng stress response na ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng signal sa utak na sapat ang nutrisyon. Mula sa glycemic perspective, ideal ang almonds. Napakababa ng glycemic index at negligible ang glycemic load sa tamang porsyon. Ibig sabihin, hindi direktang nagtataas ang almonds ng blood sugar. Sa halip, nakakaapekto ito sa blood sugar ng indirekta sa pamamagitan ng pagpapahusay ng insulin efficiency at pagpapabagal ng glucose movement sa katawan. Ang ideal nighttime portion ay 5 hanggang 6 na almonds, kainin 20 hanggang 30 minuto bago matulog. Sapat ang dami na ito para stabilize ang glucose gamit ang magnesium at fat nang hindi nagdadagdag ng labis na calories o nagiging pabigat sa digestion. Ang pagkain ng mas marami pa rito ay hindi nagpapahusay sa resulta at maaaring makagambala sa digestion o tulog. Maaaring kainin ang almonds ng mag-isa o isabay sa prunes o dried apricots. Kapag pinagsama, nagsisilbing buffer ang almonds, pinapabagal ang glucose absorption at pinapalakas ang stability. Ang pairing strategy na ito ay lalo na kapaki-pakinabang sa mga taong nakakaranas ng early morning glucose spikes o nagigising ng gutom kahit nakakain ng hapunan. Sa paglipas ng panahon, may measurable impact ang almonds sa HbA1c, ang pinakamahalagang long-term diabetes marker. Ipinapakita ng HbA1c ang average blood sugar sa loob ng 8 hanggang 12 linggo at malaking bahagi ng average na ito ay nagmumula sa nighttime glucose. Ang paulit-ulit na overnight elevations, kahit maliit, ay naiipon at nagtutulak sa HbA1c pataas sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin signaling, pagbawas ng glucose variability, at pag-stabilize ng overnight metabolism. Nakakatulong ang almonds na bawasan ang cumulative glucose exposure. Ipinapakita ng nutrition-based clinical observations na ang regular na pagkain ng magnesium-rich at low glycemic foods tulad ng almonds ay maaaring magpababa ng HbA1c ng 0.3 hanggang 0.7 percentage points sa loob ng 12 linggo, lalo na sa mga taong may insulin resistance at mataas ang fasting glucose. Halimbawa, ang isang tao na may HbA1c na 7.8% na pangunahing nahihirapan sa fasting sugar ay maaaring makita ang value na unti-unting bumaba patungo sa 7.1 hanggang 7.4% sa pamamagitan ng consistent nighttime almond intake at walang iba pang major dietary changes. Ang pagbabagong ito ay malaki ang epekto sa pagpapababa ng panganib ng diabetic nerve damage, kidney decline, at cardiovascular stress. Isa pang dahilan kung bakit nakakaapekto ang almond sa HbA1c ay ang pagbawas ng glucose variability. Ang HbA1c ay naaapektuhan hindi lamang ng average glucose, kundi pati na rin kung gaano kadalas tumataas ang glucose. Pinapababa ng almonds ang mga spikes na ito sa pamamagitan ng pag-smooth ng overnight glucose patterns. Mas kaunting spikes, mas kaunting glucose ang nagbibind sa hemoglobin na nagreresulta sa mas malusog na HbA1c profile. Sinusuportahan din ng almonds ang kalidad ng tulog. Pinapakalma ng magnesium ang nervous system, binabawasan ang nighttime muscle tension, at pinapabuti ang deeper sleep. Mas magandang tulog ay nagpapabuti ng insulin sensitivity kinabukasan na lumilikha ng powerful feedback loop. Mas magandang tulog, mas maayos na glucose control, mas maayos na glucose control, mas magandang tulog. Mahalaga rin ang preparation. Dapat raw or lightly soaked ang almonds, hindi roasted o salted.
Ang salt ay nagpapataas ng nighttime thirst at maaaring magpalala ng blood pressure at glucose variability. Ang soaking ay nagpapahusay sa mineral absorption at nagpapadali sa digestion sa gabi, na lalo pang nagpapabuti ng stabilizing effect. Isang banayad na paalala ay portion discipline. Healthy ang almonds, pero calorie dense ito. Ang pagkain ng malaking dami sa gabi ay maaaring magpabagal ng digestion at makagambala sa tulog. Mas mahalaga ang precision kaysa sa abundance. Hinihikayat ang viewers na itrack ang fasting glucose trends sa loob ng 10 hanggang 14 na araw at ang HbA1c changes sa loob ng 8 hanggang 12 linggo. Hindi gumagawa ng overnight miracles ang almonds, pero lumilikha ito ng consistent improvements na dahan-dahang nag-a-accumulate. Hindi lang basta snack ang almonds. Isa itong nighttime metabolic stabilizer. Pinapalakas ang insulin signaling, pinapakalma ang stress hormones, pinapakain ang muscles, pinapabuti ang tulog, at pinoprotektahan ang long-term markers tulad ng HbA1c, lahat habang nagpapahinga ang katawan. Ito ang dahilan kung bakit karapat-dapat ang almonds bilang pangatlo at huling dry fruit na dapat kainin ng diabetics sa gabi para magising na may mas mababang fasting blood sugar at mas maayos na long-term glucose control. Kung ang fasting blood sugar mo ay nakaka-discourage, tandaan ito. Hindi nagsisimula ang umaga sa umaga. Nagsisimula ito sa gabi bago matulog. Ang maliliit at maingat na nighttime choices ay makakapagpakalma sa katawan habang natutulog ka at mababago ang numerong makikita mo sa paggising. Ngayong gabi, huwag targetin ang perfection. Targetin ang consistency. Pumili ng isa sa mga dry fruits na ito, kainin sa tamang paraan at itrack ang fasting sugar sa susunod na 7 araw. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para mas maramdaman mo ang control sa diabetes at hindi kalituhan, i-like ang video at mag-subscribe sa Diabetes Healthcare para sa simple at science-backed guidance na maaari mong gamitin. I-share ito sa isang tao na nagigising ng nag-aalala sa kanilang morning numbers dahil tunay na mas maganda ang gabi, mas maganda rin ang umaga.